Luma na ba at gasgas ang sahig ninyo? Luma na ba at gasgas ang sahig ninyo? Napansin nyo ba na kahit gaano kalinis ang bahay, kung pangit ang sahig, parang laging may kulang at mukhang pagod tingnan? Alam ko yan. Pero teka lang, huwag muna kayong mag-isip ng malaking gastos na pang-renovate, ha? Hindi mo kailangang magpakabit ng mamahaling granite o magpalit ng buong tiles para lang magmukhang bago at sosyal ang bahay mo. Gamit lang ang ilang matalinong diskarte tulad ng vinyl, pintura o tamang tile combination, pwede nang magmukhang brand new at class na class ang flooring nyo. Aminin natin, dito sa Pilipinas, napakaraming bahay ang may lumang-luma ng sahig. Yung tipong may basag-basag na tiles, kupas na ang pintura, o di kaya naman ay semento lang na parang sahig ng warehouse. Ang masakit pa, akala ng karamihan, kailangan ng isang batalyong manggagawa at malaking budget para lang ayusin ito. Ang ending? Titiisin na lang ang pangit, malamig, at minsan ay madulas pang sahig. Nakaka-stress, di ba? Hindi lang yan, malaki ang epekto niyan sa comfort at sa buong itsura at pakiramdam ng tahanan natin. Imbes na relaxing, nagiging source pa ng inis. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may paraan para ma-achieve ang dream floor nyo nang hindi nabubutas ang bulsa? Kaya naman, heto na ang mga smart Pinoy floor design hacks na siguradong swak sa budget pero ang dating pangmayaman, una sa listahan natin, ang paborito ng marami, ang vinyl peel and stick planks. Friends, kung gusto nyo ng wood look na sahig na parang sa mga kondo, eto na yon. Sobrang dali nitong i-install, DIY friendly talaga. Para ka lang nagdidikit ng sticker. Tatanggalin mo lang yung likod tapos ididikit mo na sa luma mong sahig, whether semento man yan o lumang tiles. Bukod sa maganda, matibay ito at waterproof pa, kaya perfect kahit sa kusina o banyo. At ang presyo, sobrang abot kaya kumpara sa totoong kahoy. Pangalawa, para sa mga artistic diyan, subukan niyo ang geometric painted floors. Kung semento ang sahig niyo, ito ang perfect project. Ang kailangan mo lang ay masking tape at epoxy floor paint. Mag-isip ka lang ng pattern, pwedeng diamonds, triangles, o kung anumang hugis ang gusto mo. Lagyan mo ng tape, pinturahan, tapos tanggalin mo ang tape. Voila! May bago kang sahig na mukhang mamahaling tiles. Ang epoxy paint ay napakatibay at may glossy finish pa na madaling linisin. Pangatlong hack, lalo na kung magpapalit ka ng tiles pero limitado ang budget, i-consider mo ang diagonal o checker tile layouts. Alam nyo ba na kapag ang tiles ay inayos ng padiagonal, nagkakaroon ng optical illusion na nagpapalawak ng espasyo? Perpekto ito para sa maliliit na kwarto o pasilyo. Ang checker pattern naman, gamit ang dalawang magkaibang kulay ng tiles, ay nagbibigay ng classic at playful vibe. Simple lang ang pagbabago sa layout pero ang laki ng impact sa buong kwarto. Pang-apat, huwag itapon ng mga extra tiles. Gamitin natin yan para sa mixed tile borders. Kung may natira kang mga tiles mula sa ibang project o nakabili ka ng paonti-onti sa sale, pwede mo iyang gawing border sa gilid ng sahig mo. Halimbawa, plain white ang gitna, tapos may border ka ng patterned tiles. Ang dating, parang custom designed at pinag-isipan talaga. Diskarte lang yan para magmukhang mamahali ng simpleng sahig. At syempre, ang pinakamadali at pinakamabilis na solusyon. Gumamit ng rugs o floor mats na may bold prints. Kung may mga gasgas, mancha o minor na sira ang sahig mo na gusto mong itago agad-agad, isang magandang rug lang ang katapat niyan. Pumili ka ng design na may matapang na kulay o pattern para maging centerpiece ng kwarto mo. Hindi lang nito na itatago ang imperfections, nagdadagdag pa ito ng kulay, texture, at warmth sa space. Instant upgrade. Ayan, nakita nyo? Hindi kailangan ng kontraktor, hindi kailangan ng malaking budget. Ang kailangan lang ay diskarte at kaunting pagkamalikhain. Kaya huwag nang magtiis sa sahig na di mo gusto. Simulan mo nang planuhin ang floor makeover mo. Salamat sa panonood at sana nakatulong ang mga tips na ito. At teka, huwag nyo palalampasin dahil sa susunod nating episode, sa Day 175, ituturo ko naman ang mga lighting design tricks na ginagamit ng mga interior stylist para magmukhang Pinterest level ang bahay mo. Kaya kung di ka pa nakasubscribe, i-click mo na yung subscribe button at yung notification bell para updated ka.
See you sa next video.